March 30. It's Matthew chapter 16 verse 18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. So maligayang araw sa atin lahat. Ako si Aaron John ng Lumbang. Itong aking daily devotion para sa akin nito. At yung tatalakayin natin paksa ay tungkol sa bakit kailangan mong sumama sa church gathering at ano ang iglesia. Ano yung konsepto ng iglesia? So, simulan na natin. The term ecclesia is a Greek word, translated as church in the New Testament. It literally means assembling or gathering. Assembling ng congregation of God's people, no? So kumbaga, yung gathering, yung gathering assembly ng mga called out ones. So, in scripture, ecclesia represents both the local gathering of believers and the universal body of Christ. United by faith in Jesus, the church is not a building, it is but the people who belong to God, called out from the world to live as His followers. So dito, pag-isipan natin or tingnan natin ano yung mga teaching. Una ay the church is the universal living body of Christ. So kung gagaya ng sinabi dalawa, merong local and merong universal body of Christ. Yung sa naintindihan ko, sa naalala ko, yung local body of Christ is yung assembly itself. It is the local body of Christ kung saan yung may nagpupulong, may nagagrupo, at may nag-assembly ng mga called out ones, yung mga na kay Kristo, yung mga followers, mga believers. So basically, yung sinasabi dito yung locally ay yung group, assembly of followers physically, isang area, kumbaga. Habang universal naman, sinasabi ito yung pangkalahatan. So lahat ng mga mananampalataya, kasama sila sa katawan ni Kristo. This is the living body of Christ. It's not just the ecclesia, is not just the church, kundi ito ang sinasabi natin, ito ang lahat ng miyembro or lahat ng mananampalataya ay kasama sa ecclesia. Which is they are part of the living body of Christ as soon as they are a true believer, no? So then naman ay every believer is a vital part of the body of Christ. Yung sinasabi dito ay kagaya ng past topic natin, balik ko lang, na ito nakaka-relate sa akin na yung topic natin na every believer is a vital part of the body of Christ. Na lahat tayo may sinusunod na function, lahat tayo may sinusunod na papel, no? We are all a vital part of the body of Christ kung saan may mga bagay na tayo lang nakakaabot, may mga bagay na tayo lang ang nakakagawa, na tayo lang yung nakakatulong. Sabihin natin may mga kaibigan tayo kung saan ang salita lang natin ay makakaabot sa kanila, ang kamay lang natin ay makakatulong sa kanila, at para sa atin yung trabaho na iyon. So every believer is a vital body part of Christ na kagaya nga rin ng mga sistema at mga parte ng katawan, bahagi ng katawan, may sinusunod na function, may sinusunod na anyo at gamit. So every believer is a vital body part in the sense na we have our own use, we have our own value, na we're still equally valuable pero meron tayong ginagawa specifically, no? So to our friends, mga personally, or our family, yun. At huli, God causes people to gather regularly. Ito yung church gatherings, no? Kasama yun yung ating local gatherings na kailangan mangyari upang mas lumalim ang ating kaalaman tungkol sa Panginoon. So yun lamang. Salamat po sa pakikinig at mabuhay.